May isang lihim na hindi gustong malaman ng kaaway. Ang takot na bumabalot sa iyo ay hindi kailanman galing sa Diyos. Ang takot ay tanikala at sa bawat oras na hinahayaan mong lamunin ka nito, may bahagi ng iyong kaluluwa na unti-unting nakakulong. Isipin mo, ilang gabi na ba ang ginugol mo sa pag-iisip ng mga bagay na maaaring mangyari ngunit hindi pa nangyayari? Ilang beses ka na bang tinigilan ng pag-aalinlangan bago mo pa man sinubukan? At ilang pagkakataon na ang dumaan kung saan ang pangako ng Diyos ay abot kamay, ngunit umatras ka dahil mas malakas ang tinig ng pangamba kaysa sa boses ng tiwala? Hindi ba't nakakagulat kung paano gumagana ang takot? Sa isang iglap, kaya nitong gawing imposible ang isang bagay na posible. Ang mga Israelita na mismong nakakita ng dagat na nahati sa kanilang harapan ay natigilan sa mga higanting nakaharang sa lupang pangako. Ang mismong taong pinakawalan mula sa pagkaalipin ay naipit naman sa pagkaalipin ng sarili nilang takot. At ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, hindi ba't ganyan ka rin? Nasa harap mo na ang mga pinto ng tagumpay, ngunit ang mga tinig ng pagdududa ang mas pinili mong paniwalaan. Subalit may isang katotohanan na hindi mo pa lubos na pinapakinggan. Ang Diyos ay hindi nagturo sa kanyang mga anak para manatili sa kadiliman ng takot. Ang Diyos ay hindi nagtutulak upang maramdaman mong walang kakayahan, kundi upang makita mong ikaw ay higit pa kaysa sa iniisip mo. At ang mismong sandaling ito, habang pinapakinggan mo ang salitang ito, ay patunay na siya ay kumikilos. Tinuturuan ka na alisin ang bigat na hindi mo kailangang buhatin. Pansinin mo, ilang beses ka nang nakaligtas sa sitwasyong akala mo'y katapusan. Ilang bagyo na ang dumaan, ngunit nariyan ka pa rin. Hindi ba't sapat na ebidensya iyon na hindi ka iniwan ng Diyos? Ngunit bakit hanggang ngayon, nakikipag-usap ka pa rin sa tinig ng pangamba na parabang iyon ang mas makapangyarihan kaysa sa salita niya? Ang katotohanan ay ito, bawat segundo na ginugol mo sa pagkakulong sa takot ay ninanakaw ang oras na maaari sanang itinanim ng Diyos ng bagong lakas, bagong pananampalataya, bagong simula. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti, hindi ka ipinanganak para maging alipin ng takot. Ang iyong pagkatao ay hindi idinisenyo para mabuhay sa ilalim ng pag-aalinlangan. Kapag pinili mong manatili sa takot, binabaliwala mo ang mismong tinig na nagsabing, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo." At sa tuwing bibitawan mo ang iyong pagdududa, pinipili mong lumapit sa katotohanan na mas matibay kaysa sa lahat ng banta, na ang Diyos mismo ang iyong sandigan. Isipin mo ang isang tahanang nilamon ng dilim. Walang makakita ng daan, walang makagalaw ng may kumpiyansa. Ngunit sa oras na sindihan ng isang maliit na ilaw, ang dilim ay walang laban. Ganyan ang katotohanan ng Diyos laban sa takot. Hindi kailangan ng malaking palatandaan, sapat na ang kanyang presensya upang ang lahat ng takot ay mawalan ng kapangyarihan. Kaya't bakit ka pa rin kumakapit sa dilim kung may ilaw na naghihintay sa iyo? Narito ang marahas na katotohanan na kailangan mong harapin. Ang takot ay hindi mawawala hanggat hindi mo pinipiling palayain ang sarili mo mula rito. At ang pag-aalinlangan ay hindi titigil hanggat hindi mo sinasabi sa sarili mong mas malakas ang tinig ng Diyos kaysa sa lahat ng iyong iniisip. Ang laban na ito ay hindi panlabas. Hindi ito tungkol sa mga taong nasa paligid mo o sa mga problemang humahabol sa iyo. Ang laban na ito ay nasa loob mo, sa pagitan ng isang puso na gustong maniwala at isang isip na paulit-ulit na dinidiktahan ng takot. Ngunit ngayon, sa mismong sandaling ito, may desisyong nakalagay sa iyong harapan. Mananatili ka bang alipin ng mga tinig ng pagdududa? O tatanggapin mo na tinuturuan ka ng Diyos na bitawan ang lahat ng iyon at lumakad sa lakas ng kanyang pangako? Ang susunod mong hakbang ang magdidikta ng lahat. Ang takot ay sisigaw. Jultare kalit lang ay hihila. Ngunit ang Diyos ay nagsasalita rin at ang kanyang tinig ay mas malakas kaysa sa lahat. At kung ngayon ay mararamdaman mong tila may bigat na bumabagsak mula sa iyong dibdib, iyon ay dahil may pisi ng takot na unti-unti nang pinuputol. Huwag mong pigilan. Hayaan mong mangyari.
sapagkat dito nagsisimula ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. At kapag pinakawalan mo ang takot at pag-aalinlangan, doon mo maririnig ng malinaw ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman matatalo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Ito ang isa sa pinakakilalang pangako sa buong kasulatan, isang pangungusap na kay daming beses nating narinig, ngunit madalas hindi natin lubos na naiintindihan ang bigat nito. Ang mga salitang ito, isinulat ni David sa gitna ng mga panganib at digmaan, ay hindi lamang simpleng tula. Ito ay panata ng Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Sa bawat henerasyon, sa bawat taong nagugutom, nawawalan ng trabaho, natatakot para sa kinabukasan, ang mga salitang ito ay nananatiling buhay. Isipin ang sitwasyon ni David, isang batang pastol, nagbabantay ng mga tupa na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging responsable sa isang kawan na madaling atakihin ng mga leon at oso. Alam niya ang hirap ng mag-isa sa malalawak na parang kung saan ang panganib ay laging nakaamba. Kaya't nang sabihin niyang ang Panginoon ang aking pastol, hindi yun isang metapora lamang. Iyon ay isang deklarasyon ng tiwala mula sa isang taong nakaranas ng takot at panganib, ngunit nakasumpong ng katiyakan sa presensya ng Diyos. Ngayon, ilapit natin ito sa iyong buhay. Kapag naririnig mo ang salitang pastol, ano ang pumapasok sa isip mo? Isang taong nag-aalaga, nagbabantay, nagsisiguro na walang tupa ang mawawala. Ganyan ang Diyos sa iyo. At nang sabihin ng kasulatan na hindi ako mangangailangan, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakaranas ng problema o kakulangan. Ibig sabihin nito sa lahat ng panahon ng kawalan, palaging may presensya ng Diyos na magbibigay ng sapat, hindi sobra-sobra ayon sa iyong inaasahan, kundi sapat upang hindi ka bumagsak. Sa panahon ng mga Israelita, ang mga salitang ito ay may timbang na higit sa ating naiisip. Ang isang pastol ay hindi lamang bantay, siya ang buhay mismo ng kawan. Kung walang pastol, ang mga tupa ay tiyak na mamamatay. Kaya nang sinabi ni David na ang Panginoon ang pastol, siya ay naghayag ng paniniwala na wala siyang ibang pinagmumulan ng lakas at proteksyon kundi ang Diyos. Hindi hari, hindi hukbo, hindi yaman, kundi ang Diyos lamang. At ngayon, sa mundong puno ng krisis, ang mensaheng ito ay tumatama ng mas malalim. Kapag ang balita ay puno ng digmaan, kapag ang merkado ay bumabagsak, kapag ang mga ospital ay puno ng may sakit, maririnig mong muli ang tinig ng Diyos. Hindi ka mangangailangan. Hindi ito kasinungalingan o ilusyon. Ito ang mismong pangako ng isa na nakakita ng bawat henerasyon, bawat pagsubok, bawat pagdausdos ng sangkatauhan. Kung minsan iniisip natin, paano magiging totoo ang pangakong ito kung maraming tao ang naghihirap? Ngunit tandaan, ang pangako ng Diyos ay hindi laging nakikita sa paraan na gusto natin. Ang pagkain sa mesa araw-araw, ang lakas na bumangon kahit sa gitna ng pagod, ang kapayapaan na dumadaloy kahit wala namang solusyon, iyan ang katuparan ng kanyang pangako. Hindi niya sinabing magiging maginhawa ang lahat, kundi na hindi kanya iiwan sa kawalan. Minsan, parang mas madali tayong maniwala sa takot kaysa sa pangako. Ang ingay ng problema ay mas malakas kaysa sa tahimik na tinig ng Diyos. Ngunit isipin mo, ilang beses nang napatunayan ng Diyos sa iyong buhay na hindi kanya pinabayaan. Ilang ulit ka nang humarap sa kawalan at sa huli, nagkaroon ka pa rin ng sapat. At sa tuwing bumabalik ka sa salitang ito, natatandaan mo na ang Diyos ay hindi kailanman nagbago. Ngayon tingnan mo ang paligid. Ang mga tao'y nag-aalala tungkol sa pera, sa kalusugan, sa pamilya. Ang ilan ay nawalan ng mahal sa buhay. Ang iba'y nawala ng trabaho at marami ang natutulog gabi-gabi na may bigat ng bukas sa kanilang dibdib. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may mensahe na umaalingaw-ngaw mula sa 1,000 taon na nakalipas, ang Panginoon ang iyong pastol. At sa bawat ulit na inuulit mo ito, pinapapaalalahanan ka na hindi ka nakalimutan, hindi ka nag-iisa,
at hindi ka mawawala sa kanyang gabay. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa nakaraan, ito ay para sa ngayon. Ito ay para sa oras na wala ka nang makita kundi problema. Ito ay para sa sandali na ang puso mo'y nanginginig sa takot. Sapagkat sa mismong oras na iyon, ipapaalala sa iyo ng Diyos, ako ang iyong pastol at hindi ka mawawalan. At kapag pinanghawakan mo ang pangakong ito, magsisimula kang makita na kahit sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. At dito nagsisimula ang lihim. Kapag ang pangakong ito ay isinabuhay, unti-unti mong mararanasan ang himala ng hindi pagkatakot, ang biyaya ng katiwasayan, at ang kalayaan mula sa pag-aalinlangan. Sapagkat ang Diyos na naging pastol ng Israel ay siya ring Diyos na magpapastol sa iyo ngayon. At sa susunod na hakbang, matutuklasan mo na ang pangakong ito. Kapag isinabuhay mo sa gitna ng iyong kasalukuyan ay may lalim na higit pa kaysa sa iyong inaakala. Kapag tiningnan mo ang mundong ginagalawan mo ngayon, ano ang una mong nararamdaman? Takot, pag-aalala, kawalan ng katiyakan. Ang mga balita ay puno ng digmaan, sakit, krisis at pagkawasak ng kalikasan. Sa bawat kanto, may balitang nagpapabigat sa dibdib. Sa bawat gabi, may mga taong natutulog na hindi sigurado kung may makakain pa kinabukasan. Marami ang natatakot para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang kinikita. At marahil, sa katahimikan ng gabi, tinanong mo na rin ang iyong sarili, paano ako makakaligtas sa lahat ng ito? Mayroon pa bang kasiguruhan sa mundong puno ng kaguluhan? Ngunit dito, pumapasok ang liwanag ng pangako ng Diyos. Ang mga salitang sinabi, libu-libong taon na ang nakalipas ay hindi na natiling alaala lamang. Ang mga ito ay nananatiling buhay, humahabol sa bawat henerasyon, at ngayon ay kumakatok sa iyong puso. Ang sinabi ni David na, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, ay hindi lamang pahayag sa kanyang panahon. Ito ay tugon sa parehong takot na nararamdaman mo ngayon. Sapagkat ang takot ay hindi nagbago, patuloy itong umaaligid sa sangkatauhan. Ngunit ang Diyos, siya rin, ay hindi nagbago. Ang kanyang pangako'y nananatiling buo. Isipin mo ang isang ina na nawalan ng trabaho. Araw-araw, bumabangon siya ng may pangamba kung paano bubuhayin ang kanyang mga anak. Ang bawat tawag na hindi natutuloy, bawat aplikasyong hindi tinatanggap ay parang palad na isinasara laban sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang mga luha, bigla niyang naalala ang salita, hindi ako mangangailangan. At sa halip na malugmok, siya'y nagsimulang magdasal, kumapit at kumilos sa pananampalataya. Ilang linggo matapos yon, may pintuang bumukas na hindi niya inaasahan. Isang oportunidad na hindi niya nakita noon. Hindi ba't ganon kumikilos ang Diyos? Hindi sa paraan na inaasahan natin, ngunit sa paraan na kanyang nakikita na tama. Ngayon, isipin mo rin ang isang ama na natatakot para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang presyo ng bilihin ay pataas ng pataas. Ang kanyang kinikita ay hindi na sapat at gabi-gabi nag-aalala siya kung paano niya mapapalaki ang kanyang mga anak sa isang mundong puno ng kaguluhan. Sa katahimikan, tinatanong niya ang Diyos, Panginoon, paano ko sila poprotektahan? At doon, dumadaloy ang mensahe ng pastol, ang Diyos mismo na nagsasabing, ikaw ay hindi nag-iisa. Ako ang mangangalaga sa iyong kawan. At sa isang paraang mahirap ipaliwanag, dumadaloy ang kapayapaan na nagpapalakas sa kanya na ipagpatuloy ang laban ng buhay. Hindi ba't napansin mo kung gaano kahirap maniwala kapag ang lahat ng nakikita mo ay problema? Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung ano ang nakikita mo sa balita. Hindi ito nakasalalay sa ekonomiya, sa politika o sa kalagayan ng bansa. Ang kanyang pangako ay nakatali sa kanyang sariling katapatan. Kung noon ay pinakain niya ang Israel ng mana sa disyerto, kung noon ay binigyan niya ng tubig mula sa bato, bakit mo iisipin na sa panahon ng krisis ay iiwan kanya? Ang kasaysayan mismo ang nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nabibigo sa kanyang salita. Marahil ngayon ay isa ka sa mga nakikipaglaban sa sakit. Araw-araw, dala mo ang bigat ng karamdaman at sa bawat pagod ng katawan,
dumadagdag ang bigat ng isip. Tinanong mo na ba kung nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Ngunit alalahanin, ang mismong presensya niya ang nagbibigay ng lakas kahit sa kahinaan. At sa oras na wala ng gamot na epektibo, wala ng lunas na makita, siya ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang tapatan ng anumang ospital. Sapagkat ang tunay na pangako ay hindi lamang kaginhawaan ng katawan, kundi katiyakan ng kaluluwa at paano kung ikaw ay nag-iisa. Kung sa bawat gabi nararamdaman mong walang nakakakita ng iyong luha, ang pakiramdam ng pagiging iniwan ay masakit at ang pag-aalinlangan ay sumisigaw sa iyong isip. Ngunit tandaan mo, sinabi ng Diyos na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binig ka sa kasulatan, hindi upang maging dekorasyon, kundi upang maging haligi ng iyong pananampalataya. Kaya't kahit walang katao-tao ang nakakaunawa sa iyong dinadala, ang Diyos ay nakatingin at nagsasabing, "Anak, ako ang iyong pastol. Tingnan mo ang nakaraan ng sangkatauhan, ang mga digmaan, ang mga salot, ang gutom." Paulit-ulit na bumabalik ang takot, ngunit paulit-ulit ding ipinapakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay mas malakas. At ngayon, sa iyong panahon, sa gitna ng modernong takot, krisis sa trabaho, pagguho ng pamilya, pagtaas ng sakit sa isip at katawan, ang parehong pangakong iyon ay kumikilos. Hindi ito katang-isip. Hindi ito relihiyosong kasabihan lamang. Ito ay katotohanan na nagsasabing, ikaw ay hindi mawawalan. Kaya't ngayon, habang hawak mo ang bigat ng iyong mga iniisip, itanong mo ito sa iyong sarili, hanggang kailan mo hahayaang ang takot at pag-aalinlangan ang magdikta ng iyong buhay? Hindi mo kailangang manatili sa kulungang yon, sapagkat may tinig na mas malakas, tinig na nagsasabing, "Ako ang iyong pastol, at kung pipiliin mong kumapit sa kanyang pangako, kahit sa gitna ng kaguluhan, makikita mong totoo. Ang Diyos ay hindi nagkukulang at ito ang nagdadala sa atin sa mas malalim na katotohanan. Kapag isinabuhay natin ang pangakong ito ngayon, natutuklasan nating hindi lamang ito para sa kahapon. Ito ay para sa ating mga oras ng kahirapan, para sa ating mga gabi ng luha, para sa ating bukas na puno ng tanong. At sa bawat paghawak natin dito, mas malinaw nating naririnig ang panawagan ng Diyos, isang paanyaya na magtiwala ng higit pa dahil ang pangakong ito ay magbubukas ng pintuan tungo sa isang mas malalim na katotohanan na naghihintay sa susunod na hakbang ng ating paglalakbay. May mga sandali sa buhay na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita sa pahina kundi nagiging hininga, nagiging tinig, nagiging mismong kaligtasan ng isang tao. Isang babae ang nagbahagi ng kanyang kwento. Ilang buwan siyang walang trabaho at gabi-gabi siyang umiiyak dahil wala siyang maibigay na pagkain sa kanyang mga anak. Dumating sa punto na ang kanyang mga anak ay natutulog na lamang na kumakalam ang tiyan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, binuksan niya ang Biblia at doon nabasa muli, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." At sa mismong gabing iyon, may tumawag sa kanya upang mag-alok ng trabaho. Hindi iyon ang trabahong inaasahan niya, ngunit iyon ang pinto ng bagong pag-asa. Hindi ba't malinaw na larawan niyon kung paano gumagalaw ang Diyos sa oras ng ating pinakamalalim na pangangailangan? Isang matanda naman ang nagkwento ng kanyang laban sa sakit. Araw-araw, ang kanyang katawan ay pinahihirapan ng karamdaman at tila wala ng lunas ayon sa mga doktor. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, inuulit niya ang pangako, "Ikaw ang aking pastol." At sa halip na malugmok sa takot, natutunan niyang maranasan ang kapayapaan na lampas sa kalagayan ng kanyang katawan. Hanggang ngayon, kahit hindi siya ganap na magaling, ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo at ngumiti at maging patotoo sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang kalakasan ay hindi galing sa pisikal na kagalingan, kundi sa espiritual na katiyakang siya ay hindi iniwan ng Diyos. Mayroon ding isang kwento ng isang pamilya na halos mawasak dahil sa problemang pinansyal. Ang ama ay nawalan ng hanapbuhay, ang ina ay halos mawalan ng pag-asa, at ang mga anak ay hindi maintindihan kung bakit bigla silang nakakaranas ng kahirapan.
Ngunit sa kanilang pinakamadilim na gabi, nagdesisyon silang magtipon at manalangin. Sa gitna ng kanilang panalangin, narinig ng isa sa mga bata ang kanyang ama na umiiyak habang inuulit ang pangako, "Hindi tayo mangangailangan." Ilang linggo lamang ang lumipas. May kamag-anak na matagal na nilang hindi nakakausap ang biglang nag-abot ng tulong sapat para sila'y makabangon. Ang Diyos ay gumamit ng mga taong hindi nila inaasahan upang ipakita na totoo ang kanyang salita. Hindi lamang sa mga panahon ngayon makikita ang katuparan ng pangako. Sa Biblia mismo, paulit-ulit itong napatunayan. Si Elias, sa gitna ng matinding tagtuyot, ay pinakain ng mga uwak at pagkatapos ay sa pamamagitan ng isang balong halos mauubos na. Si Hagar sa disyerto, akala niya ay mamamatay ang kanyang anak, ngunit biglang pinakita ng Diyos ang isang balon ng tubig. Si Daniel, itinapon sa yungib ng mga leon, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nasaktan dahil ang Diyos ang kanyang pastol at tagapagtanggol. Lahat ng ito ay larawan ng iisang katotohanan. Hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa oras ng pangangailangan. Kung makikinig ka sa mga kwento ng mga tao ngayon, mapapansin mong hindi nagbabago ang kwento. Isang ina ang nakakita ng himala ng pagkain sa mesa sa araw na wala silang inaasahan. Isang kabataang estudyante ang nakapagtapos sa kabila ng kawalan ng pambayad sa matrikula dahil may taong ginamit ang Diyos para tustusan ang kanyang pag-aaral. Isang manggagawang halos mawalan ng pag-asa sa kanyang negosyo ang biglang nakatanggap ng kliyente na nagbalik ng kanyang kalakasan at kumpiyansa. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Ito ay mga patunay na ang Diyos na nangako noon ay nangungusap at kumikilos pa rin ngayon. At kung minsan, ang mga patotoo ay hindi laging tungkol sa material na bagay. May mga taong nagpatotoo na sa gitna ng depresyon at kalungkutan. Biglang dumating ang kakaibang kapayapaan na hindi nila maipaliwanag. Ang kanilang mga luha ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na aliw at doon nila naranasan ang presensya ng Diyos. Mayroon ding mga pamilya na muntik ng mabuwag dahil sa alitan, ngunit sa kanilang paghawak sa pangako ng Diyos, natutunan nilang magpatawad at muling magsimula. Ang mga himalang ito ay hindi laging makikita sa mata, ngunit ramdam ng puso na ang Diyos ay tapat. Hindi mo ba napapansin ang pattern? Kapag ang tao ay nasa sukdulan ng kanilang kawalan ng pag-asa, doon lumilitaw ang Diyos sa paraang pinakamalinaw. Kapag wala ka ng ibang masasandalan, doon mo masusumpungan na siya pala ang matibay na batong kailaman ay hindi natitinag. Kaya't ang pangakong ito ay hindi lamang kwento mula sa mga pahina ng kasulatan. Ito ay buhay na patotoo na paulit-ulit na nangyayari sa iba't ibang panahon, iba't ibang tao, at iba't ibang sitwasyon. At ngayon, marahil ikaw mismo ay nasa gitna ng kwento mo. Maaring ikaw ay nag-aalinlangan, natatakot o halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit tandaan, kung paano kumilos ang Diyos sa kanila, ganun din siya kikilos para sa iyo. Ang mga patotoo na ito ay hindi lamang inspirasyon, kundi imbitasyon na maniwala na may kaparehong himala na nakalaan para sa iyong buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang pangako ay hindi kailanman nagiging walang bisa. At habang isinasara natin ang bahaging ito, tandaan, ang mga patotoo at kwento ng mga himala ay hindi lamang alaala, sila ay sulyap sa kung ano pa ang gagawin ng Diyos sa hinaharap. At ang lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na ang mga propesiya at pangako na kanyang ibinigay ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa iyong kasalukuyan at bukas. Kung titignan mo ng mas malalim ang mga pangakong gaya ng sinabi ni David, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Mapapansin mong hindi lamang ito tungkol sa pansariling pangangailangan o personal na karanasan. Ang mga salitang ito ay nakaangkla sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos na nakalatag mula pa noon hanggang ngayon. Hindi ba't nakapagtataka na ang parehong tema ng pastol at kawan ay paulit-ulit na lumilitaw sa buong kasulatan?
Sa Ezekiel 34, ipinahayag ng Diyos na siya mismo ang magiging pastol ng Israel. Hahabulin ang nawawala, pagagalingin ang nasugatan at palalakasin ang mahihina. At sa bagong tipan, si Jesus mismo ang naghayag, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa." Hindi ba't malinaw na ang pangakong ito ay may hugis na mas malawak kaysa sa iniisip natin? Isang pangakong tumatawid sa panahon, tumutulay sa mga henerasyon at tumuturo sa katuparan kay Kristo? Kapag tiningnan mo ang kasaysayan ng Israel, makikita mong ang pangakong ito ng pag-aalaga ay paulit-ulit na ipinakita. Noong sila'y nasa disyerto, walang lupaing matirhan, walang pagkain at tubig, gayunman araw-araw silang tinustusan ng Diyos, mana sa umaga, pugo sa gabi at tubig mula sa bato. Hindi ba't iyon ay larawan ng Diyos na hindi pumapayag na ang kanyang kawan ay magutom? Ngunit higit pa sa pisikal na pagkain, iyon ay propetikong larawan ng tunay na tinapay ng buhay na darating kay Jesus. Kapag kinain nila ang mana, sila'y nabusog, ngunit muli silang nagutom kinabukasan. Ngunit nang dumating si Kristo, sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman." Narito ang koneksyon. Ang pangako ni David ay hindi lamang literal na kasapatan, kundi senyales ng isang espiritual na kasaganaan na darating. Kung ilalapit natin ito sa kasalukuyan, makikita nating ang parehong pangakong ito ay may dimensyong propetiko para sa mga nangyayari ngayon. Habang naririnig natin ang mga balitang digmaan, kagutuman, pagbabago ng klima at pagkawasak ng mga bansa, mapapansin nating matagal na itong sinabi sa mga propeta. Sinabi ni Jesus sa Mateo 20 na magkakaroon ng digmaan, tagutom at mga lindol bago ang wakas. Ngunit kasabay ng mga babalang ito ay naroroon ang pangako ng proteksyon at paggabay. Kung noon ay pinangakuan niya ang kanyang bayan na hindi sila mangangailangan, bakit natin iisipin na sa mga oras na ito ng kaguluhan ay hindi siya kikilos? Ang pangakong ito ay nagiging tulay patungo sa hinaharap. Kapag binasa mo ang Apokalipsis, makikita mong ang larawan ng Diyos bilang pastol ay muling lilitaw. Sila'y aalagaan ng kordero na nasa gitna ng trono at sila'y aakay sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi ba't nakakakilabot at nakakapangilabot isipin? Ang parehong Diyos na nangako kay David ay siya ring Diyos na mangungusap sa huling panahon. Ang parehong Panginoon na nagbigay ng mana sa disyerto ay siya ring mag-aakay sa atin sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay hindi lamang kasaysayan, ito ay hinaharap na hindi matitinag. Ngunit narito ang tanong na kailangang sagutin mo ngayon. Handa ka bang makita ang iyong buhay sa loob ng mas malaking kwento? Sapagkat maraming tao ang nakikita lamang ang kanilang mga problema sa araw-araw, bills, sakit, trabaho, alitan, ngunit hindi nakikita na sila ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Kapag sinabing, "Ang Panginoon ang aking pastol," hindi lamang ito nangangahulugang tutulungan kanya sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay bahagi ng kanyang kawan at ang buong direksyon ng kasaysayan ng mundo ay nakasentro sa kanyang plano ng pagtubos. Kung noon ay tinupad niya ang mga pangako sa Israel sa gitna ng kanilang pagkakatapon, kung noon ay ipinangako niya kay Abraham ang isang anak sa kabila ng kanyang katandaan at iyon ay natupad, kung ganoon ay ipinakita niya kay Daniel ang mga kaharian na lilipas at tunay ngang nangyari, bakit ka magdududa na ang pangako niya sa iyo ngayon ay matutupad din? Ang kasaysayan mismo ang patunay na ang mga salita ng Diyos ay hindi kailanman bumabalik ng walang saysay. At ngayon, sa gitna ng iyong sariling laban, takot para sa pamilya, pangamba sa kinabukasan, bangungulila sa katiyakan, ang mensahe ng propesya ay sumisigaw ng malakas. Hindi lamang ikaw ang saksi ng pangako, ikaw ay kalahok sa katuparan nito. Ang Diyos na humahawak sa mga bansa ay siya ring Diyos na humahawak sa iyong kamay.
Ang Diyos na nagdidirekta ng kasaysayan ng mundo ay siya ring nag-aakay sa iyong pamilya. Ang pangakong ito ay hindi maliit. Ito ay bahagi ng walang hanggang plano. Kaya't sa susunod na maramdaman mong parang walang saysay ang lahat, tandaan mong may mas malaking larawan na hindi mo nakikita. Ang bawat luha, bawat takot, bawat pagdududa, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento na magtatapos sa tagumpay ng Diyos at sa katuparan ng kanyang pangako. At doon makikita mong ang sinabi noon pa man, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, ay hindi lamang kasabihang pampalakas loob. Ito ay propetikong pahayag na nakatali sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa walang hanggang hinaharap na naghihintay sa atin. At habang lumalalim ka sa katotohanan ito, mas malinaw mong maririnig ang panawagan. Kung tapat siya noon, tapat siya ngayon, at tapat siya hanggang sa wakas. Ngunit may tanong na nakabitin. Kung ganoon, bakit tila may mga sandali na parang hindi dumarating ang katuparan? Ang sagot dito ay isang paglalakbay na dapat nating harapin, isang paglalakbay ng pagtutol, pag-aalinlangan at pananampalataya na kailangang subukin. At dito tayo dinadala ng susunod na hakbang. Kung totoo na ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo mangangailangan, bakit may mga pagkakataon na parang kabaligtaran ang nangyayari? Bakit may mga tahanang walang laman ang mga hapagkainan? Bakit may mga pamilya na araw-araw ay nakikipaglaban sa sakit at tila walang kagalingan? Bakit may mga digmaan na pumapatay ng libu-libong inosente kung ang Diyos ay nangako ng kapayapaan? Ito ang mga tanong na hindi mo matatakasan. At ito rin ang mga tanong na malakas na sumisigaw sa puso ng bawat mananampalataya. Marahil ilang beses mo nang naitanong, Panginoon, nasaan ka? At sa bawat gabing puno ng luha, iniisip mo kung pinapakinggan ba talaga niya ang iyong panalangin. Kapag sinabi ng Biblia na huwag kang matakot, hindi ba't parang napakahirap paniwalaan kung ang paligid mo ay puno ng dahilan upang mangamba? Ito ang bangin ng pananampalataya, ang agwat sa pagitan ng pangako ng Diyos at ng realidad na iyong nakikita. At dito pumapasok ang tunay na laban. Mananatili ka bang nakatali sa takot o pipiliin mong kumapit sa salita kahit hindi tugma sa nakikita mong katotohanan? Hindi ka nag-iisa sa mga tanong na ito. Si Job mismo, isang taong tapat at matuwid, ay nagtanong, bakit ipinanganak pa ako kung puro hirap ang aking haharapin? Si Jeremias ay nagreklamo na parang niloko siya ng Diyos dahil tila hindi nangyayari ang mga ipinangako. Si Habakuk ay sumigaw, Panginoon, hanggang kailan akong dadaing nang walang sagot? Bakit pinapahintulutan mong maghari ang kasamaan? Kahit ang mga propeta ay hindi ligtas sa mga tanong ng kawalan ng katiyakan. At kung sila mismo na malapit sa Diyos ay dumaan sa ganitong pagdududa, bakit ka magugulat kung pati ikaw ay tinatamaan ng parehong sakit ng tanong at paghahanap? Ngunit narito ang hiwaga. Kahit sa kanilang mga tanong, hindi tumigil ang Diyos sa pagkilos. Si Job, matapos dumaan sa hindi masukat na sakit, ay nakatagpo ng mas malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jeremias, sa gitna ng kanyang mga hinaing, ay nakapagsabi rin, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ang kanyang kahabagan ay walang hanggan. Si Habakuk, na minsang nagtanong kung nasaan ang hustisya, ay nagwakas sa kanyang aklat sa pag-awit. Kahit hindi mamunga ang puno ng igos at walang aning matamo, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ang kanilang pagdududa ay naging tulay patungo sa mas malalim na pananampalataya. Madalas nating nais na ang pangako ng Diyos ay agad na matupad, ngunit hindi ba't malinaw na may pagkakaiba ang oras ng tao at oras ng Diyos? Sinabi ni Habakuk 2:3, bagaman ito'y mag-antala, hintayin mo, sapagkat ito'y tiyak na darating, hindi ito magtatagal. At sinabi rin ni Pedro, ang Panginoon ay hindi mabagal sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba. Siya'y mapagpasensya sa inyo na hindi ibig na ang sinuman ay mapahamak. Ang tila pagkaantala ay hindi kawalan ng katuparan, kundi pagpapakita ng mas malawak na plano ng Diyos. Isipin mo si Abraham.
Nangako ang Diyos ng anak, ngunit ilang dekada siyang naghintay bago dumating si Isaac. Kung susukatin ayon sa oras ng tao, parang imposibleng mangyari. Ngunit sa oras ng Diyos, ang katuparan ay dumarating sa tamang sandali, hindi huli, hindi rin maaga, kundi eksaktong ayon sa kanyang plano. Si Jose naman ay itinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin, at ikinulong sa piitan bago siya naging tagapamahala ng Ehipto. Ang mga taong nakatingin sa kanya noon ay maaaring nagsabing nakalimutan na siya ng Diyos. Ngunit sa huli, nakita nating lahat na ang bawat hakbang ng kanyang sakit ay bahagi ng plano upang mailigtas ang buong bayan. At paano ang mga Israelita? 40 taon silang naglakbay sa disyerto bago nila narating ang lupang pangako. Ilang beses silang nagreklamo at nagtanong kung nasaan ang Diyos. Ngunit sa bawat araw ng kanilang paglalakbay, may haligi ng ulap sa umaga at haligi ng apoy sa gabi. Ang kanilang pananampalataya ay sinubok, ngunit ang pangako ay natupad sa oras na itinakda ng Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa iyo ngayon? Na ang iyong paghihintay, ang iyong mga luha, ang iyong tila walang kasagutang mga panalangin ay hindi tanda ng paglimot ng Diyos. Ito ay tanda na ikaw ay nasa gitna ng proseso. At oo, mahirap ang proseso, nakakapagod, nakakaubos ng loob. Ngunit ang proseso rin ang bumubuo sa iyong pananampalataya, gaya ng sinabi ni Santiago. Ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At kung nararamdaman mong parang wala ng saysay ang lahat, tandaan mo, ang takot ay sisigaw ng kasinungalingan, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Maaring hindi mo makita ngayon, ngunit hindi nangangahulugan na hindi siya gumagalaw. At naman na tanong ay mananatili, oo, ngunit sa bawat tanong ay may sagot na unti-unting dumarating sa tamang panahon. Ngayon, nasa harap mo ang parehong desisyon na hinarap ng lahat ng mga tao ng Diyos sa kasaysayan. Magtitiwala ka ba sa iyong nakikita o maniniwala ka sa salitang ibinigay niya? Ang laban na ito ay hindi maliit. Ito ang laban na magpapasya kung paano ka lalakad sa gitna ng takot at pag-aalinlangan. At sa sandaling piliin mong kumapit, kahit nanginginig ang iyong kamay, makikita mong ang Diyos ay matapat. Sapagkat ang mga pangako niya ay hindi kailanman nagkukulang at ang kanyang salita ay mananatiling totoo kahit laban sa lahat ng tanong na bumabalot sa iyong isip at dito mo matutuklasan. Ang tunay na kalayaan mula sa pag-aalinlangan ay hindi nangangahulugang wala ka ng tanong, kundi natutunan mong ipagkatiwala ang iyong tanong sa Diyos na may hawak ng lahat ng sagot. Kung nauunawaan mo na ang pangako ng Diyos ay totoo at hindi nagkukulang, ang susunod na tanong ay ito. Paano mo ito maisasabuhay sa iyong araw-araw? Sapagkat ang pangako ay hindi lamang salita na binabasa, ito ay paanyaya upang lakaran at maranasan. Kapag sinabi mong, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, hindi ito dapat manatiling pahayag ng labi lamang. Dapat itong maging ritmong gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. At dito nagsisimula ang pagbabago sa pagdedesisyon na hindi lang makinig kundi gawin. Unang hakbang, simulang bitawan ang takot sa pamamagitan ng pagbabalik sa salita. Tuwing umaga, bago pa man salubungin ang balita o mga problema, hawakan ng Biblia at ulitin ang pangako. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay hindi magugutom, ako ay hindi iiwan, ako ay hindi pababayaan. Kapag paulit-ulit mong binibigkas ito, unti-unti nitong binabago ang isip mo. Sapagkat ang isip na puno ng takot ay napapalitan ng isip na puno ng katiyakan. Ikalawang hakbang, gawin itong panalangin. Huwag lamang itong basahin, idugtong ito sa iyong pag-iyak at pagsusumamo. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko na ikaw ang aking pastol. Hindi ko kayang mag-isa, ngunit sa iyo ako kumakapit. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi ritual lamang. Ito ay paglalagak ng buong puso sa harap ng Diyos. Kapag inialay mo ang bawat pangangailangan, bawat pagdududa, bawat kinatatakutan, binubuksan mo ang pintuan para kumilos siya sa paraan na hindi mo kaya. Ikatlong hakbang,
Palitan ng iyong isip ng deklarasyon ng pananampalataya. Kapag naramdaman mong muli ang pangamba, huwag mong hayaang manatili ito sa iyong dibdib. Sa halip, salubungin mo ito ng pangungusap mula sa salita. Kung sasabihin ng isip mo, magugutom ang pamilya mo, sagutin mo, hindi kami mangangailangan sapagkat ang Panginoon ang aming pastol. Kung sasabihin ng takot, hindi ka gagaling, sumagot ka, siya ang aking manggagamot. Kapag natutunan mong palitan ng kasinungalingan ng katotohanan, nagsisimula kang lumakad sa kalayaan. Ikaapat na hakbang, kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Kung naniniwala kang tutustusan ng Diyos ang iyong pangangailangan, ipakita ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa maliit na bagay. Magbigay kahit kaunti sa mga nangangailangan, sapagkat ang isang pusong bukas ay siyang pusong binubuhusan ng higit pang biyaya. Kung naniniwala kang pagagalingin ka ng Diyos, gawin ang mga hakbang tungo sa kalusugan, alagaan ang iyong katawan, huwag sumuko sa pag-asa. Ang pananampalataya ay hindi lamang salita, ito ay gawa na nagpapatunay na ang Diyos ang iyong pinagtitiwalaan. Ikalimang hakbang, sanayin ang puso sa pasasalamat. Maraming tao ang natutong magreklamo bago magpasalamat. Ngunit ang tunay na pagsasabuhay ng pangako ay nakaugat sa pusong marunong magpuri kahit sa gitna ng kakulangan. Kapag may pagkain sa mesa, sabihin mong, "Salamat Panginoon." Kapag may lakas ka pa ring bumangon, sabihin mong, "Salamat Panginoon." Ang pasasalamat ay hindi maliit na bagay. Ito ang pintuan kung saan dumadaloy ang mas malaking pagpapala. Ika-6 na hakbang, ibahagi ang pangako sa iba. Ang pangakong ito ay hindi para itago lamang, kundi para ibahagi sa mga taong natatakot at naguguluhan. Kapag may kaibigan kang lugmok, sabihin mo sa kanya ang salita, "Hindi ka mangangailangan, sapagkat ang Diyos ang iyong pastol." Kapag may kapamilya kang walang pag-asa, ipaalala mo sa kanila na mayroong Diyos na tapat. Sa bawat pagbahagi mo ng pangakong ito, hindi lamang iba ang natutulungan mo, kundi pinapatibay din ang sarili mong pananampalataya. At sa lahat ng ito, huwag mong kalimutan. Ang pagsasabuhay ng pangako ay hindi isang beses na aksyon, kundi araw-araw na disiplina. Tulad ng isang tupa na kailangang araw-araw na akayin ng pastol, gayon din ang tao na kailangang araw-araw na bumalik sa Diyos. At sa bawat pagbabalik mo, mas lalong lumalalim ang iyong tiwala, mas nagiging malinaw ang iyong paningin, mas nagiging matibay ang iyong puso. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, handa ka bang gawin ang mga hakbang na ito? Handa ka bang iwan ang iyong mga dating takot at lumakad sa bagong landas ng pagtitiwala? Sapagkat ang pangakong ito ay hindi automatikong mangyayari kung hindi mo pipiliin. Ito ay imbitasyon na tanggapin at isabuhay. At kung tatanggapin mo ito ngayon, makikita mong unti-unti sa bawat araw, ang iyong buhay ay magbabago. At isipin mo ito, kung lahat ng nakikinig ngayon ay sabay-sabay na magpapasya na isabuhay ang pangako, gaano kalakas ang magiging epekto nito? Isang komunidad ng mga tao na hindi pinamumunuan ng takot, kundi ng pananampalataya, isang henerasyon na sa halip na magreklamo ay marunong magpasalamat. Isang bayan na kahit sa gitna ng kaguluhan ay nagsasabing, "Ang Panginoon ang aming pastol." Hindi ba't ito ang pinakamatibay na patotoo na maaari nating iwan sa mundong ito? Kaya't ngayon, huwag mong ipagpaliban pa. Kapag natapos ang salitang ito, isara ang iyong mga mata, ulitin ang pangako at ipahayag na ito ay iyo. Dahil ang tunay na lakas ng pangako ay nararanasan lamang kapag ito ay isinabuhay. At kapag ginawa mo ito, maririnig mo ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, sapat ako at sapat ang lahat ng nasa akin para sa iyo." Ngayon ay dumating na ang sandali na hindi mo lamang pakinggan ang pangako, kundi isagawa at yakapin ito ng buo sa iyong puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi inilaan upang manatiling alaala lamang, ito ay buhay na dapat mong maranasan. At ang paanyaya ngayon ay malinaw, tumindig ka sa pananampalataya, iwan ang pag-aalinlangan, at manalangin kasama ng libu-libong iba pang nakakarinig sa mensaheng ito. Hindi ka nag-iisa,
habang pinapakinggan mo ito, may iba ring mga kaluluwa sa iba't ibang dako ng mundo na kumakapit sa parehong pangako. At sama-sama kayong tinatawag ng Diyos upang lumakad sa isang pananalig na hindi natitinag. Isipin mo ang bigat na matagal mo nang pasan, mga utang, mga alalahanin para sa iyong pamilya, mga sakit na tila walang lunas, mga gabi ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, sa mismong sandaling ito, ilagay mo ang lahat ng iyon sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ito ang aking dala. Hindi ko na kayang mag-isa. At mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyo, sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Ang Kanyang mga kamay ay nakabukas at ang Kanyang presensya ay naririyan upang tanggapin ang lahat ng iyong iniiyak at ikinakaila. Ngunit higit pa rito, ngayon ay panawagan din ito para sa bawat isa na maging bahagi ng mas malaking galaw ng pananampalataya. Hindi ka lamang tinatawag upang magtiwala para sa sarili mo, kundi upang tumindig para sa iyong pamilya, sa iyong komunidad at sa iyong bayan. Kapag ikaw ay nanalangin, isipin mo ang iyong mga anak na nangangailangan ng gabay, ang iyong mga mahal sa buhay na humaharap sa takot, at ang iyong bayan na pinipilit ng kadiliman. Ang bawat panalangin mo ay may bigat, sapagkat ito ay umaakyat sa Diyos na may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Kaya't ngayon, pumikit ka, huminga ng malalim, at hayaang magsimula ang pagbabago. Sabihin sa iyong sarili, hindi ako alipin ng takot. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay pinangangalagaan ng pastol na tapat. Ang mga salitang ito ay hindi lamang deklarasyon. Ito ay panata na binibigkas ng libu-libong bibig na sabay-sabay ngayong oras. At sa mismong oras na ito, nabubuo ang isang hukbo ng pananampalataya, mga anak ng Diyos na nagkakaisa sa iisang tinig ng pagtitiwala. At kung iniisip mo na ang iyong tinig ay maliit, tandaan mo na ang bawat butil ng pananalig ay may kakayahang magpatibay ng bundok. Ang iyong panalangin ngayon ay hindi natatapon sa kawalan. Ito ay bahagi ng isang dagundong ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit. At ang Diyos na nakikinig sa lahat ng iyon ay kikilos. Hindi dahil marami kayong nananalangin, kundi dahil Siya ay tapat sa Kanyang salita. Ngunit ang pagkakaisa ng panalangin ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang hatiin ng kaaway. Kaya't ngayon, habang binibigkas mo sa iyong puso ang mga salitang ito, isipin mong libu-libong iba pa ang nagsasabing, ako ay naniniwala. Ako ay kumakapit. Ako ay nagtatagumpay sa pangalan ng Diyos. Ang imaheng ito ay hindi katang-isip. Ito ay tunay na nangyayari habang pinapakinggan mo ito. At doon mo mararamdaman na hindi ka kailanman nag-iisa sa laban na ito. Ngayon, magpasya ka na. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Kung kanina'y nanood ka lamang at nakinig, ngayon ay panahon na upang makibahagi. Ialay mo sa Diyos ang iyong takot, ang iyong pag-aalinlangan, ang lahat ng bumigat sa iyong puso, at sabihin mong malinaw, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pangako ngayon. Hindi ako mangangailangan sapagkat ikaw ang aking pastol. At kapag nagawa mo yon, mararamdaman mo ang kakaibang kagaanan. Ang mga tanikala na matagal nang nakagapos sa iyo ay nagsisimulang mabali. Ang bigat na pumipigil sa iyong dibdib ay unti-unting lumuluwag. Ang dilim na bumabalot sa iyong isip ay napapalitan ng liwanag na dumarating mula sa Diyos. Ito ang kapangyarihan ng isang desisyon. Ang desisyon na tumindig at sumampalataya. At ngayon, bilang patotoo ng iyong pananampalataya, ipahayag mo ito. Sabihin mo sa iba, iwan ang bakas ng iyong pagtitiwala sa pamamagitan ng mga salita ng pananalig. Isulat mo sa iyong puso at ilagay sa iyong labi, ako ay kabilang sa pangakong ito. Sapagkat sa bawat pahayag ng pananampalataya, lalo itong lumalalim at lumalakas.
At dito nagsisimula ang isang bagong kabanata sa iyong buhay, ang kabanata kung saan hindi ka naalipin ng takot, kundi anak ng Diyos na lumalakad sa katiyakan ng kanyang pangako. Ngayon na, sa mismong oras na ito, tumugon ka, sapagkat ang araw ng pagbabago ay hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon mismo. At ang tinig ng Diyos ay muling bumubulong sa iyong puso. Anak, ang pangako ay para sa iyo. Tanggapin mo ito, lakaran mo ito, at makita mong ako ay sapat. Pumikit ka na ngayon at ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Huminga ng malalim at hayaang manahimik ang iyong isip, sapagkat ito ang sandali ng pananalangin, sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos na nangako na siya ang iyong pastol at hindi ka mangangailangan. Panginoon, naririto kami, nagkakaisa ang aming mga tinig at puso. Inaangkin namin ang iyong salita, ikaw ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ito ang aming sandigan, ito ang aming lakas, ito ang aming katiyakan. Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming takot, ang mga gabi ng kawalan ng tulog, ang mga araw ng pag-aalala, ang mga oras ng panghihina. Lahat ng ito'y inilalagay namin sa iyong mga kamay. Panginoon, alisin mo ang bigat na hindi namin kayang dalhin. Ipalit mo ang iyong kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, isang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Diyos na tapat, inaangkin namin ang iyong pangako ng probisyon. Para sa bawat pamilya na naguguluhan kung saan kukuha ng pagkain, para sa bawat ama at ina na hindi alam kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak, ipakita mong totoo ang iyong salita. Ipadala mo ang iyong kabutihan sa kanilang mga tahanan. Tulad ng pagdating ng mana sa disyerto, bigyan mo sila ng sapat sa bawat araw. Tulad ng tubig na lumabas mula sa bato, buksan mo ang pintuan ng biyaya na hindi nila inaasahan. Panginoon, inilalapit din namin ang mga may sakit, ang mga katawan na pinahihirapan ng karamdaman, ang mga puso na puno ng pangamba at ang mga kaluluwang halos sumuko na. Sa pangalan ni Jesus, idineklara naming may kagalingan, sapagkat sinabi ng iyong salita, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Ama, palitan mo ng lakas ang bawat panghihina at palitan mo ng pag-asa ang bawat pagkawalang bahala. Hayaan mong maranasan nila na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ama, para sa mga nawawalan ng kapayapaan dahil sa digmaan, karahasan at kaguluhan, sinasamo namin na ang iyong presensya ang maging muog at kanlungan. Palibutan mo ng iyong mga anghel ang mga tahanan na puno ng takot. Itaas mo ang mga bata na lumalaki sa gitna ng ingay ng kaguluhan at ipaalala sa kanila na may Diyos na sumasakop, nagtatanggol at nagmamahal. Ipinapahayag namin ngayon na ang iyong kapayapaan ang siyang hahari at walang kapangyarihan ng kasamaan laban dito. Panginoon, dinadala rin namin ang mga pusong sugatan, ang mga nagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay, at ang mga nalulunod sa kalungkutan. Iyakap mo sila sa iyong presensya. Ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Pahiran mo ng langis, ng kaginhawaan ang kanilang mga sugat at hayaang ang kanilang mga luha ay mapalitan ng pag-asa. Sapagkat ikaw ang Diyos na pumapahid ng bawat luha at nagbabalik ng sigla sa pusong pagod. At ngayon, sama-sama naming idinedeklara, hindi kami alipin ng takot, hindi kami tatalunin ng kawalan, hindi kami pababayaan ng aming Diyos. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang lahat ng tanikala ng pag-aalinlangan at ipinapahayag namin kami ay malaya sa iyong katotohanan. Inaangkin namin ang iyong pangako ng kagalakan, kalakasan at katiyakan, Ama. Isinusuko namin ang lahat ng bagay sa iyo, ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming pangarap, at maging ang aming mga sugat at takot. Lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong kamay, sapagkat naniniwala kaming kung nasaan ka, wala ng kakulangan, wala ng kawalan, at wala ng imposibleng bagay. At ngayon, bilang isang katawan, isang tinig, isang pananampalataya, kami ay sumisigaw, ikaw ang aming pastol at hindi kami mangangailangan.
Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging tatak sa aming mga puso, maging gabay sa aming paglakad, at maging apoy na magpapatuloy sa aming pananampalataya. At sama-sama naming sinasabi, Amen, Panginoon. Naniniwala kami. Inaangkin namin ang iyong pangako. Ngayon, matapos ang matinding panalangin at pag-iyak ng ating mga puso sa harap ng Diyos, dumating ang sandali upang huminga ng malalim at hayaang pumasok ang katahimikan ng kanyang presensya. Sapagkat matapos ang unos ay dumarating ang kapayapaan, at matapos ang pagluha ay dumarating ang aliw. At sa oras na ito, hayaan mong ipaalala sa iyo ng Diyos ang isang katotohanang hindi nagbabago. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi kailanman bumagsak ang kanyang salita at hindi kailanman nagbago ang kanyang puso para sa kanyang mga anak. Isipin mo kung paano ang Diyos ay tapat noon pa man. Ang mga propeta ay nagsalita ng kanyang mga pangako at ang mga iyon ay tinupad sa tamang panahon. Ang mga Israelita ay naglakad sa disyerto, ngunit hindi sila iniwan ni isang araw. Naroon ang haligi ng ulap at haligi ng apoy. Si Abraham ay naghintay ng dekada bago makita ang katuparan ng ipinangako, ngunit natupad iyon. At ngayon ikaw rin ay may pangakong hawak mula sa Diyos, at sa kanyang oras ay makikita mong ito'y magkakatotoo. Pakinggan mo ang salita na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. At isa pa, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi ikabubuti ninyo upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Jeremias 29:11. At huwag mong kalilimutan, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, sa Kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya tayo'y nagsasabi ng Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. 2 Corinto 20. Kapag binabalikan mo ang mga salitang ito, mararamdaman mong tila mismong Diyos ang bumubulong sa iyong puso. At dun mo maririnig ang kanyang katiyakan, na ang iyong mga anak ay nasa ilalim ng kanyang kamay, na ang iyong tahanan ay binabantayan ng kanyang mga anghel, na ang iyong kinabukasan ay hindi nakasalalay sa ekonomiya o pamahalaan, kundi sa katapatan ng Panginoon. At sa bawat takot na umaaligid sa iyo, may tinig na mas malakas na nagsasabi, Ako ang iyong pastol, hindi ka mangangailangan. Ngayon, hayaang dumaloy ang imahe ng pag-asa sa iyong isip. Isipin mo ang iyong tahanan na puno ng kapayapaan, kahit nasa labas ang mundo ay nagkakagulo. Isipin mo ang iyong mga anak ay natutulog ng payapa, sapagkat ang presensya ng Diyos ay nakabalot sa kanilang silid. Isipin mo ang iyong mga problema, kahit hindi pa ganap na nawawala, ay wala ng kapangyarihang durugin ang iyong puso, dahil alam mong ang Diyos ang may hawak ng lahat. At huwag mong kalilimutan ito, ang pangako ng Diyos ay personal. Hindi lamang ito para sa nakaraan, hindi lamang ito para sa mga kwento ng Biblia, kundi ito'y para sa iyo ngayon. Kaya't anuman ang iyong pinagdaraanan, tandaan mong hindi ito huling kabanata. Ang iyong luha ay hindi ang wakas. Ang iyong sakit ay hindi ang huling salita. Sapagkat ang Diyos ay may mas magandang plano, at iyon ay puno ng pag-asa at katiyakan. Kaya't habang naglalakad ka sa mga susunod na araw, bitbitin mo ang katiyakang ito. Kapag dumating muli ang takot, ulitin mo ang pangako. Kapag muling bumigat ang dibdib mo, ipaalala mo sa iyong sarili, ang Panginoon ang aking pastol. At sa tuwing gagawin mo ito, mas lalo mong mararamdaman ang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa iyo. Ngayon, marahil hindi mo pa nakikita ang lahat ng sagot. Marahil ang iyong mga panalangin ay tila nakabitin pa rin. Ngunit huwag mong iwan ang iyong pananampalataya. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang kumapit. Sapagkat ang Diyos ay gumagalaw kahit sa likod ng tabing na hindi mo nakikita. At sa oras na akala mong huli na, ipapakita niyang siya ay laging nasa oras. Kaya't isara mo ang bahaging ito ng iyong paglalakbay na may katiyakan sa iyong puso.
Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi nagkukulang. At ang pangako niya ay para sa iyo, ngayon, bukas, at magpakailanman. At sa lahat ng ito, hayaan mong ang huling bulong ng iyong puso ay maging ito. Ako ay nagtitiwala. Ako ay naniniwala. Ang Panginoon ang aking pastol at sa Kanya ako ay payapa. Ngayong natapos natin ang paglalakbay na ito sa salita ng Diyos, hayaan nating manatili sa ating puso ang pinakamahalagang katotohanan. Ang Panginoon ay ang ating pastol at sa Kanya ay hindi tayo mangangailangan. Mula sa mga kwento ng kasulatan hanggang sa mga patotoo ng mga tao ngayon, malinaw na ang Diyos ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay buhay. Kung paano niya pinakain ang Israel sa gitna ng disyerto, kung paano niya pinrotektahan si Daniel sa yungib ng mga leon, ganun din niya iingatan ang iyong buhay ngayon. Ang parehong Panginoon na kumilos noon ay siya ring kumikilos ngayon at siya ring gagabay sa iyo bukas. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob. Ang iyong mga pinagdadaanan ngayon ay hindi katapusan, kundi bahagi lamang ng kwento kung saan magpapakita ang Diyos ng Kanyang kapangyarihan. Tandaan mong ang mga luha mo ay hindi nasasayang, ang iyong mga panalangin ay naririnig, at ang iyong mga pangarap ay hindi kinalilimutan ng Diyos. Ang Kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa iyong naiisip, at ang Kanyang pag-ibig ay mas malalim kaysa sa iyong nararamdaman. Kaya't kahit gaano kabigat ang dala mo ngayon, tandaan mong may Diyos na nagbabantay, nagmamahal at tutuparin ang Kanyang salita. Isipin mong muli ang larawan ng isang pastol at ng kanyang mga tupa. Hindi niya hinahayaan na may isa mang mawala, at kahit ang pinakamahina ay karga niya sa kanyang balikat. Ganyan din ang Panginoon sa iyo. Kapag ikaw ay pagod, siya ang nagbubuhat. Kapag ikaw ay naliligaw, siya ang humahanap. Kapag ikaw ay sugatan, siya ang nagpapagaling. At sa bawat sandali ng iyong buhay, siya ang bumubulong. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ngayon, nais kitang hikayatin na huwag mong hayaan na matapos dito ang iyong paglalakbay ng pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakapagbigay ng liwanag sa iyo, huwag mong itago ito. Ibahagi mo sa iba. May mga tao sa paligid mo na naghihintay ng salita ng pag-asa at maaari kang maging instrumento upang marinig nila ang pangako ng Diyos. At dito, sa ating komunidad, nais kitang anyayahan na patuloy na makiisa. Sapagkat sa lugar na ito hindi ka nag-iisa, maraming iba na gaya mo ang kumakapit sa mga pangako ng Diyos araw-araw. Kaya't bago mo isara ang video na ito, gawin mo ang dalawang bagay. Una, ipahayag ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento ang mga salitang ito. Ako ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng deklarasyong ito ay hindi lamang patotoo para sa iba, kundi panata ng iyong puso na ikaw ay naninindigan sa Kanyang salita. At pangalawa, huwag mong kalimutang sumali sa ating paglalakbay. Mag-subscribe sa channel na ito, pindutin ang kampana at ibahagi ang video na ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng pag-asa. Sapagkat maaring ang simpleng pag-click mo ay maging sagot sa panalangin ng iba. At bilang pagtatapos, nais kong ipaalala sa iyo, huwag mong sukatin ang Diyos ayon sa laki ng iyong problema, kundi sukatin mo ang iyong problema ayon sa laki ng iyong Diyos. Siya ay higit na makapangyarihan, higit na tapat, at higit na mapagmahal kaysa sa anumang pagsubok na iyong hinaharap. Kaya't umalis ka ngayon na may bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya, sapagkat totoo at buhay ang pangakong ito. Ang Panginoon ang iyong pastol, at sa Kanya hindi ka kailanman mangangailangan. At sa lahat ng ito, hayaan mong ang huling salita ng iyong puso ay maging pananalig na ito. Ako ay payapa, ako ay buo, ako ay ligtas, sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako.